beloved, Boss Mike, Cervera. Nyo not low. Ito na mga kababayan ko. Isa pa to. Si Panort. Ano na, Vic Rodriguez? Hindi mo nakuha yung gusto mo, no? Balita ko, malaki daw kinikbak mo, Long ago, ang kanya pong mandato ay 31 milyon mahigit ang bumoto sa kanya bilang Pangulo. Ibig sabihin, napakalaking mandato. Huwag din natin kalilimutan na higit pong malaking mandato na ibinigay ng mamamayang Pilipino kay Vice President Inday. 32. Mali ka dyan. Hindi ako sang-ayon siyan. Ang sinasabi niya, malaking mandato daw ang binigay para kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero, bilisan lang natin, Pero, mas malaki daw ang mandato na binigay kay Vice Presidente Sara Duterte. Kundi ba naman tangatong panot na to? Mga kababayan ko, ang bawat posisyon ng gobyerno ay may kanya-kanyang mandato. Tama ba? Hoy, makinig ka, panot! Huwag nyo kasing niloloko yung mga DDS. Mga kababayan, pakinggan nyo ko. Ang bawat posisyon ng gobyerno ay may kanya-kanyang mandato. Kaya iba-iba pa rin kung paano nila iluluklok yung mga leader ng bansang ito. Tama ba? Ang presidente, iba ang mandato, panot. Ang vice presidente, iba rin ang mandato noon, panot. Hindi ako nagnakaw. Ang senador, iba rin ang mandato. Iba-iba yan. Kaya wag na wag mong ikukumpara na mas malaki yung boto. Dahil ang mandato ang pinag-uusapan dito, panot! Kaya nga mga kababayan ko, kapag hindi nyo inunawang maigi yung mga sinasabi nito, malilin lang kayo. Masisilaw kayo sa lapad ng noo neto. Para bang nahihypnotize kayo, totoo yung sinasabi, ang lapad ng noo, ang kintab-kintab parang merong solar panel. Grabe itong mga ito. Alam nyo, bobo lang talaga mapapaniwala sa mga to. Mga bobo lang ang mapapaniwala ng mga ito. Tandaan nyo, kaya wag na kayong magtaka mga DDS na nandito. Alam kong tumatawa kayo. Alam ko namang sinusukan nyo na yung pagiging DDS nyo. Karamihan sa inyo nandito, mga vlogger ni Duterte at ni Sara Duterte na mukhang boksingerong bading. Diba? Ibang klase. Pero alam nyo mga kababayan ko, ito ang magandang balita. Sa kabila ng paninira, sa kabila ng walang humpay na pagnanais nila na pabagsakin ng Pangulong Bongbong, ang Pangulong Bongbong natin, mga kababayan ko, ay talagang hindi nagpapatinag. Patuloy pa rin niya sa kanyang pagtatrabaho at kaninang umaga ay kanya na hong pinirmahan ang budget ng gobyerno. At makakaasa daw po mga kababayan tulad din ng sinabi ng isang kongresista mula ng Caloocan na si Erice, yung Congressman Erice na malinis etong budget na to ngayong 2026. Nako, sinisigurado na. At yun din naman ang sabi ng ating kilala na tagapagsalita ng Malacanang, walang iba kundi si Attorney Claire Castro na kinakatakutan ni Sara Duterte. Tama? Yan po mga kababayan ko Ito po, wala pong iba. Ganon din ang sinasabi ng nagngangalang si Claire Castro na number 1 na kinakatakutan ni Sara Duterte. Pasok! Ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. makakatiyak
ang mamamayang Pilipino na ang 2026 budget ay tapat, masinop at tumutugon sa pangangailangan ng lahat. Bago nito, ipinapakita rin sa pagpasa ng 2026 national budget ang pagsulong ng transparency sa budgeting. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon at sa pagnanais ni Pangulong Marcos Jr., naka-livestream ang proceeding ng Bicameral Conference Committee upang maitaas ang tiwala at kumpiyansa ng publiko at mapalakas ang pananagutan sa paggastos ng pondo ng bayan. Makakaasa po ang taong bayan na sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., ang pondo ng bayan ay para sa bayan. Magagamit ito ng tama at mailalaan para sa kapakanan ng bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Yun! Kita nyo mga kababayan ko ha. Kita nyo naman yung itsura ni Atty. Claire Castro. Yan po yung itsura ang kinakatakutan at kinakanginig ng kinanginginig ng mani-mani ng boksingerong si Sara Duterte. Ang Pangulong Bongbong, wala akong katigil-tigil sa pagtatrabaho, eto po siya. National budget. remove. Opisyal na kasing pinirmahan ngayon ng Pangulo ang General... Eto na, pakinggan natin. Mga kababayan ko, Manong Bongbong, kahit sinisiraan, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho, pasok. Binito o hindi, pinalusot ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 92 billion pesos na halaga ng unprogrammed funds sa 2026 national budget. May binito ang Pangulo, mga kababayan ko. Ibig sabihin, pag-aaralan pa yan, titignan kung totoo, kung para saan, kung totoo ba talaga na pang serbisyo sa bayan o baka naman gagawin na naman nilang ghost project yan. Opisyal na kasing pinirmahan ngayon ng Pangulo ang General Appropriations Act. Para sa iba pang detalye live, mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, anong eksplanasyon ng Pangulo dito sa pagbibito ng unprogrammed appropriations? Alam mo, Ruth, kung ang pagbabatayan natin ay yung veto message ni Pangulong Bongbong Marcos na ibinigay sa media ng Department of Budget and Management, nasa 7 items sa ilalim ng unprogrammed appropriations yung ivinito ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko nababasahin lahat pero babangkitin ko sa iyo yung ilan. Base dito, kasama dyan yung budgetary support to GOs. Wait lang. Ayan po si Speaker Bogie D, ang ating Senate President, Tito Soto, ang kanyang anak na si Sandro Marcos na pinanggigigilan ng mga DDS at ewan ko kung sino yung babaeng nando doon. At syempre, nakaupo po ang ating Pangulo na patuloy pa rin nagtatrabaho. Tuloy. CC, nariyan yung CARS o yung Comprehensive Automotive Resurgence Strategy at yung RACE o yung Revitalizing the Automotive Industry. Teka. Nandito rin mga kababayan si Sherwin Gatchalian, nandito rin po si Ralph Recto at ewan ko pa yung iba. For Competitiveness Enhancement Program. So ang pinagbatayan kasi dito ng Malacanang kung bakit ito ivinito ay una kung nakaka-align ba ito sa programa ng pamahalaan. Sa press briefing kanina, ipinaliwanag ni Executive Secretary Ralph Recto na kahit naman daw isama itong mga items na ito sa ilalim ng UA o ng Unprogrammed Appropriations sa 2026 National Budget, hindi pa rin naman daw ito magpupush through dahil sa kanilang taya, hindi magkakaroon ng excess revenue ang pamahalaan para rito. Kapag kasi sinabi natin na unprogrammed appropriations, ito yung mga programa na yung pondo na inilalaan ay nakabase lamang doon sa kung ano yung excess revenue ng pamahalaan. So ang tingin ni Secretary Recto, mukhang malabo na magkaroon ng excess revenue ang gobyerno para rito. Ang sinasabi nga kanina, mukhang kailangan pa nating manghiram ng nasa 1.6 trillion para mapondohan din yung iba nating mga programa. Ngayon, dito sa ilalim ng unprogrammed appropriations, alam nyo, mga kababayan, kailan kaya mangyayari na hindi na tayo naman problema sa budget? Ikumpara natin to mga kababayan sa isang loob ng tahanan. May mga pagkakataon mga kababayan talaga na nangyayari na kinakapos tayo sa mga gastusin natin.
na kinakailangan nating umutang sa Bombay, umutang kay kumare, kay kumpare, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, meron din naman na mga pamilya ang hindi ho na mo problema. Ibig sabihin, maayos yung kanilang pananalapi. Hindi sila kinakapos. Sobra-sobra yung kinikita nila. Kaya nakakapagtabi pa sila. Mga kababayan. Parang ganun ito. Ang tinutukoy ko dito, hindi ba pwede na dumating na yung panahon na hindi na tayo mangungutang pa sa mga gastusin natin sa buong taon? Kung hindi, mga kababayan, imbis na mangutang tayo, abay meron pa tayong tinatabi para sa mga emergency natin na pangangailangan tulad ng pag nagkaroon ng sakuna, pag nagkaroon ng mga sakit, ang pamilya, di ba? Meron tayong dudukutin. Hindi na po tayo magmumukhang kawawa na magpapaawa sa mga kung saan-saang ospital, di ba? Parang ganun din ang gobyerno. Hindi ba pwedeng ganun na dumating yung panahon na hindi na tayo umuutang sa ibang bansa, sa World Bank, etc., etc. Ang gagawin natin nagsusubi tayo dahil sobra-sobra yung pong ating kita, no? Sobra yung kita natin. Kasi mga kababayan, ngayon parang ang nangyayari, ang pondo, ang budget ng gobyerno, dahil sa paglaspag ni Duterte, mga kababayan, sobrang nilaspag ni Duterte, yung bansang ito, ibig sabihin, binaon tayo sa utang. Maliwanag naman yan na binaon talaga tayo sa utang ni Duterte. Kaya ho ngayon, itong gobyerno ni Manong Bongbong ay napakahirap na makapag-ipon dahil kung may maiipong kapiranggot, ibinabayad pa niya sa mga utang natin. Kaya eto na, mga kababayan ko, unawain nating maigi. Sana dumating yung panahon, itong sinasabi ko, na yung ating kinikita ay sobra-sobra na sa pangangailangan natin. Kung mangyayari yon, mga kababayan, at pwedeng mangyari yon kung meron akong naisip kapag wala na hong nangungurakot sa gobyerno. Walang nangungupit, mga kababayan ko, tulad ni Martin Romualdez. Walang nangungupit na malaasalde ko. Nakuha ninyo? Kung wala na pong nangungupit sa gobyerno, ang mangyayari po niyan, mga kababayan, napakadali lang natin bayaran itong trilyon-trilyon nating utang. Dahil mga kababayan ko, sa buwis pa lang na ating binabayad sa gobyerno, sobra-sobra na yan. At kung isa pa, itong mga mamumuno na ito, abay kukuha lang ng tama lang na sweldo para sa kanilang pagod, mga kababayan ko, tingin ko mas marami tayong matitipid. Tingnan nyo, ano nangyayari dyan sa Kongreso. Kada break, meron silang 1.5 million hanggang 2 million. Kita nyo yun? Mga kababayan ko, yung ilang milyon na yon, sweldo na nila ng buong taon yon. Paano nangyari yon, mga kababayan ko? Kung nga, sabi ko sa inyo, kung gagastahin lang natin ng tama, yung pong ating kinikita, yung pong kinikita ng sambayanan, yung pong mga pinag-aambagan nating mga buwis sa bahay, buwis sa pagkain, buwis sa lahat, mga kababayan ko, sigurado na mayayaman tayo ng gusto. Ganito lang yan. Ikumpara na naman natin to sa isang bahay na kapag kayo, mga kababayan ko, ay kumikita ng higit sa panggastos ninyo sa buong buwan. Depende yan kung lingguhan, kinsenas, katapusan kayo sumisweldo. Dahil yun ang tinatawag nating budget, mga kababayan ko. Yung sweldo natin, yung nakukuha ng sweldo natin. Ngayon, di po ba kapag ka nagkukulang ang sweldo ng isang membro ng pamilya, tumutulong si nanay? Anong ginagawa? Abay gumagawa ng kaparaanan para kumita. Ibig sabihin, yung kita na yon magiging budget din ng pamilya. Kapag kinulang pa,
andyan na si kuya, dumidiskarte din, maaaring nagtatrabaho part-time sa mga food chain, at yung kita na yon karagdagan uli na budget ng pamilya. Na kapag pinagsama-sama mo na, malamang na mayroon ng sosobra. Kaya luluwag na, mga kababayan ko, itong pamilya na ito. Ngayon, kung ang pamilya ay puro lang asa ng asa, tulad ng mga DDS na tatanga-tanga, walang ginawa kundi umasa lang ng umasa, ano ang mangyayari? Mahihirapan ang pamilya. Kasi wala ka na ngang silbi, pasaway ka pa, mangiroroman kunada. Biruin mo, mga kababayan ko, ha? Wala ka nang kinikita, wala ka nang inaambag sa pamilya. Ha? Ang ginagawa mo pa, hingi ka pa ng hingi ng pera. At ang ginagawa mo pa, imbis na magtipid ka, imbis na huwag ka munang mag-aircon, imbis na yung pagkain kung ano yung laman ng mesa, yun lang ang kainin, hindi na yung mapili, lahat yun mga kababayan, ginagawa Ano ang mangyayari mga kababayan sa pamilya? Abay, mananatiling mahirap. Yung po yung sinasabi ko na walang pinagkaiba yan sa gobyerno. Ganon din niyang kasimple. Kung walang mangiroroman, kung walang mga magnanakaw sa gobyerno, kung lahat mga kababayan ay tama lang ang sinisweldo at kinikita ng mga politiko na pinapasahod natin sa kanila, mga kababayan, number 1, ang Pilipinas sa Asia, ang pinakamayaman. Tama ba mga kababayan ko? Kaya kahit anong sipag ng tatay natin, kung lahat naman tayo pabigat, walang ginawa kundi magreklamo. Magreklamo si kuya, si ate, hingi ng hingi. Parang ganun yung mga DDS, mga kababayan ko. Walang pinagkaiba. Ang tatay natin, trabaho ng trabaho. Halos 24 oras na nga. Yung umaga, ginagawang gabi. Yung gabi, ginagawang umaga. Halos hindi na magpahinga ang tatay. Pero kayo, ate, kuya, tanungin ko kayo. Kayo ba'y gumagawa ng kaparaanan para tulungan yung tatay nyo? Hindi, di ba? Ganon, mga kababayan. Yung mga DDS, parang si ate, si kuya. Walang ginawa kundi umasa. Walang ginawa kundi magreklamo. Ganon. Di ba? O eto namang si nanay. Obligasyon din naman ni nanay na tulungan ng kanyang asawa na buhayin ang kanilang pamilya, mga anak. Imbis naman, mga kababayan, parang si Sara, imbis na tulungan, ayun, walang ginawa, nandoon sa madyungan, nandoon sa sugalan, nandoon nagpapasarap, parang si Sara Duterte, nanonood lang ng concert, pagala-gala lang, papasyal-pasyal lang. Imbis na tulungan yung asawa, yung katuwang, ayun, lalong nagpapabigat. Paanong hindi maghihirap ang ating pamilya, ang ating bansa, kung ganong mga klaseng tao, ang mga namumuno at mga tao, tulad ng mga DDS, tulad ni ate ni kuya, asa lang ng asa, hindi marunong gumawa ng kaparaanan para tulungan ang sarili nila. Tama ba mga kababayan ko? Isipin nyo maigi ang sinasabi ko Oo, kasi kailangan natin na ipaliwanag sa mga bobo, tatanga-tanga at mga mangmang na DDS na hindi nila makuha yung simpleng paliwanag kasi sarado ang utak nila. Ay, nako. So anyway, mga kababayan, lumabis na tayo ng oras. Nakasabay ho kasi ito sa Bengador Channel, pwede bang maglambing sa inyo? Sa mga hindi pa ho nakaka-subscribe sa Bengador Channel, mag-subscribe na ho. Sa mga nasa Bengador naman, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan sa akin, dito sa ating main channel, Mike Cervera Vlog, mag-subscribe na kayo. So, paano? Mga kababayan ko, inabot na tayo ng oras. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasalin natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi
sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike! Boss Mike!